Good day everyone, this is the video presentation of Group 1, Lesson 1, Biological Criminology. Biological, ito ay ang patungkol kung paano nila nabuo ang mga biological na pag-uugali sa mga kadahilan ng mga sumusunod na ito. A. Heredity, ang pagpapasa ng mga physical o mental na katangian sa genetically mula sa isang mga henerasyon. Sa madaling salita, ito ay ang namamana mula sa kanilang genetic ng kanilang angkan, mabuti man o masama. B. Neurotransmitter dysfunction, ito yung nakakaepekto sa utak at pag-uugali ng isang individual. Limbawa, si A, yung nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya ay nagte-take ng droga o iba pa, or kakulangan sa sustansyang niyang nakukuha noong nasa sinapupunan ng kaniyang nanay. At isa pang maaaring dahilan ay ang namanan niya sa genetic nila. Halimbawa, nasa lahi na nila ang di maayos na pag-iisip, o maaari din itong makuha sa kung ang si A ay nakaranas ng mga sakit na ito: depresyon, pagkabalisa, panic attack, insomnia, irritable bowel, hormone dysfunction, eating disorders. Pre-modern biological theories of crime. Physiognomy. Ano nga ba ang physiognomy? Ito ay ang pag-aaral ng physical na katangian ng isang tao, lalo na ang kanilang mukha, upang subukan at matukoy ang mga bagay tungkol sa kanilang pagkatao. Mga nagtatag ng teorya ng physiology. Ito ay tinatag ni J. Bautista de la Forte. Ang physiognomist na si Johann Caspar Lavater ay isa sa mga unang nagmungkahi ng ugnayan sa pagitan ng mga figura ng mukha at krimen. Ng philosophy na si Jacob Reyes ay nagmungkahi din ng isang link na pagitan ng krimen at pisikal na hitsura ng matahaghatla siya ng isang handbook ng antropohiya ng kriminal noong 1820. Phrenology. Ano nga ba ang phrenology? Ito ay upang matukoy ang karakter ng mga katangian ng personalidad at kriminalidad batay sa hugis ng ulo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagbasa ng bumps at fissures. Sino-sino naman ang bumuo ng teorya patungkol sa phrenology? Halina't ating kilalanin. Si Franz Joseph Gall ay siya ang isa sa nagpatunay ng teorya ng phrenology noong 1810. Tinukay ni Francis Magendai ang phrenology bilang isang pseudo-science ng kasalukuyang panahon. Positive theory. Ata Binns o Born Criminal. Si Cesare Lombroso ang unang nagkonekta ng krimen o ebolusyon ng tao. Ang mga kriminal ay statistic o throwback sa isang mas maaga, mas primitive na yugto ng pagunlad ng tao. Sila ay malapit na kawig ng kanilang tulad, apil ng mga sininuno sa mga katangiang kakayahan at disposisyon. Dahil sa mga kriminal ay hindi mataas, sila ay nagtataglay ng estimata o pisikal na katangian tulad ng asymmetrical na mukha, isang pagkapalaking umuurong na baba. Ang konsepto ni Lombroso ay tinatawag na anthropological criminology o criminal anthropology. Charles Goring, 1913. Goring reported a fairly sophisticated study of 3,000 prisoners with a history of long and frequent sentences, and apparently non-criminals. Charles Goring is a pioneer in criminology. Isa siyang author ng isang influential work na convict isang statistical study. Si Charles Goring ang nag-ulat ng isang sophisticated study ng mga 3,000 na bilanggo na may kasaysayan na kabaan at madalas na sentensya at tila hindi mga kriminal. Ang mga bilanggo ay natagpuan na mas mababa sa control group in terms on physical size at sa mental na kakayahan. Bukod pa rito, natagpuan ang matibay na ugnayan sa pagitan ng kriminalidad ng mga bata at kanilang mga magulang at mga kapatid. Kaya naman sinabi ni Charles Goring na ang pangunahing pinagmumulan ng kriminal na pag-uugali ay mga minanang katangian sa mga magulang. Sa halip ng mga salik sa kapaligiran, ang mga natuklasan ni Lombroso ay nalungat ni Charles Goring na walang nakitang ebidensya ng isang physical type ng kriminal. Ernest Houghton, in his Crime and the Man in 1939, about his study of 14,000 prisoners and 3,000 non-prisoners, it showed that there is a link between criminality to organic inferiority. He supported the notion of born criminals by Lombroso, but linked into the biological inferiority.
Ernest Hutton was an American physical anthropologist known for his work on racial classification and his popular writings such as the book Up from the Ape. Sa kanyang Crime in the Man noong 1939 tungkol sa kanyang pag-aaral sa 14,000 preso at 3,000 na non-prisoners, pinakita nito na may kaugnayan ang kriminalidad sa kababaan ng buhay o hindi pagiging mabuting tao. Sinuportahan niya ang paniniwala ng ipinanganak na mga kriminal ni Lombroso, ngunit iniugnay ito sa biological na inferiority. Physique theory. Ang teoryang ito na binuo ni Ernst Kretschmer ay nagmungkahi ng sumusunod na pangangatawan sa kahulugang mga ito. A. Aesthetic. Ang taong ito ay payat, may tadyang na madaling mabilang at payat na uri ng katawan. Ang ganitong uri ay karaniwang gumagawa ng mga krimen na kilala bilang maliit na pagnanakaw at pandaraya. Athletic type. Ang taong ito ay may malawak na kabalikat, malakas na binti, at matipunong uri ng katawan. Ang ganitong uri ay madalas na gumagawa ng mga marahas na krimen. Phytic type. Ang taong ito ay mataba, may maikling matigas na kamay, at isang bilog na katawan. Ang ganitong uri ay madalas nasasangkot sa panlilinlang, pandaraya at karahasan. Dysplastic type o mixed type. Ang taong ito ay may uri ng katawan na hindi masyadong malinaw na mayroong anumang dominanting uri, unclassified. Ang sinumang taong may ganitong uri ng katawan ay kadalasang nakagawa ng pagkakasala laban sa kagandahang asal at moralidad. Somatotype theory. Somatotype theory states that there is an association between or individual's body type and certain personality or behavioral traits. The proponent of this theory is William Sheldon, an American psychologist. Sheldon's somatotypes are associated with the biological criminological theories of crime causation. He studies the photographies of bodies of 4,000 men and divided their physics into three elements. And the first one, endomorphic, as you can see, endomorph round body shape and wide waist. This we can consider them as those people who are overweight. Second, we have mesomorphic. They usually have a high rate of muscle and low fat levels. In short, they are those athletically fit. Lastly, we have ecomorphic, which have long arms and legs. They are normally characterized by fragility and thinness. The summarized and the ecomorphic have a higher proportion of digestive tissue and have a viscerotomic temperament. Mesomorphic have muscular tissue and Dionysian temperament. Ecomorphic have nervous and chevrotonic temperament. Hi everyone, my name is Carl Adrian Medina from Mayfair team. Today I will discuss Sheldon Research Outcome. Si Sheldon Research Outcome ay nagsiwalat na ang isang predisposition patungo sa kriminalidad ay maaaring may influensyahan ng somatotype na mataas sa endomorphy at intermediate sa mesomorphy. The theory of XYY chromosomes imbalance theory. Ang chromosomes ng tao ay isa sa pinakamalang bahagi ng cell na maipapasa mula sa imersyon. So, meron tayong tatlong chromosomes. The first one is XX chromosomes. Ang XX chromosomes, ito yung nagre-refer sa female. And second one is XY chromosomes. Ito naman yung nagre-refer sa male chromosomes. And the third chromosomes is XYY chromosomes. XYY chromosomes syndrome is a rare chromosomal disorder that affect males. Jukes family tree. One of the goals of 19th century American scientists was to determine why some people engage in unreasonable of antisocial behavior. A family from Ulster County in upstate New York provided a great deal of material for
speculation about the origin of such behavior. The family was referred to the Jukes family. The actual family name was kept anonymous. One of the initial researchers of the Jukes family was Elisha Harris. In 1884, a New York City physician, he identified a family that for 6 generations had included large numbers of paupers, criminals, and vagrants. He traced the family to women he referred to as Margaret mothers of the criminals. Margaret and had 2 sisters produced 600 descendants over an 85 years period, many of whom lived on the fringes of society. Jonathan Edwards Family Tree. Batay sa pag-aaral, si Edward ay isang tanyag na mangaral noong panahon ng kolonyal, kung saan natunton ng kanyang family tree. Wala sa mga apo ang nagpag-alamang kriminal. Ang mga natuklasan sa panaliksik na family tree ng Edwards ay ang mga sumusunod na ito. A. Halos walang lumabag sa batas. B. Mahigit 100 naging abogado at 30 ang naging hukom. C. Mayroon 13 pangulong kolehiyo at daan at higit pang mga propesor. D. 60 ay manggagawa. E. 100 ay mga klerigo, mga misyonaryo at mga propesor sa teolohiya. F. 80 ay nahalal sa pampublikong opisina, kabilang ang 3 alkalde, 3 gobernador, ilang miyembro ng kongreso, 3 senador, at isang vice president. G. 60 ay nakakuha ng katanyagan sa pagiging may akda o editorial ng buhay na may 135 na mga libro ng mga marito at 5 ay naging opisyal na hukbon ng hukbong dagat. Physics theory, also known as Samotype theory, was developed by American psychologist William H. Sheldon in the 1940s. It categorizes human body type into 3 primary somatotypes which can sometimes be combined to form a mixed type. These somatotypes are ectomorph and synthetic type. Ectomorph are characteristic by a slender and clean physique. They tend to have a narrow frame with a narrow shoulder and hips. Ectomorph physical have a fast metabolism, make it challenging for them to gain weight or muscle mass. They often have a more delicate bone structure and less body fat. Athletic type. The athletic type is a physically characteristic by a well-developed structure and a strong build. These individuals often have a broader shoulder and a more robust frame. Associate the athletic type with leadership roles. Panic type. The panic type physically is marked by a round or stocky build with a tendency to gain weight easily. Individuals with this body type often have a shoulder structure and a preposition to more relaxed. Additionally, modern research in genetics and physiology has provided a more nuanced and understanding of how genetic type and other factors influence individual physically. Therefore, some somatotypes are considered around frameworks rather than at definition.